ilog. Ayan oh, rose lang oh, dala ni kuya. A few moments later. So yun mga Lodski, dito kami kumain sa Tarsing Refreshment House. So masarap yung mga ulam nila at napaparami kami ng kanin. So ang may mga tatlong beach and resort dito sa may Polillo Island. Yun yung pupuntahan namin ngayon. Iikutin namin yung mga beach and resort dito. So ito pala yung bayan ng Polillo. Ayan. Ang ganda rin ng although yung Polillo town ay hindi siya ganun kalaki, pero grabe oh, magaganda din yung mga buildings nila dito. Pero may napapansin lang ako pagdating namin dito sa may Polillo Island kanina. Parang wala masyadong hangin. Medyo maalinsangan yung panahon kahit maagang maaga pa. Mainit. Kaya nga habang kumakain kami doon sa karinderya ay parang nagsilabasan yung pawis namin. Lalo na yung ulam namin ay nilagang kalabaw. Maliit lang yung kalsada talaga nila dito. Pero marami ako nakikita kaninang mga malalaking bahay. Sulong Pamor, Quezon. Ito na yata yung pinaka-highway nila eh. Pero parang kalsada lang ng barangay. Ang hirap dito pag nagkakasalubong yung mga malalaking trucks. Kami na ulan dito, kaya ay naiwanan ko yung bag ko. Anak nang yeah, doon na sila. Muntik ko nang maiwan yung bag ko, anak ng kamote. Andito pa naman yung drone natin. Lahat ng mga accessories natin nandito. Muntik na po maiwan. O, di naiwan na nila ako. Yeah. Ay. Oops.
Anong lugar na ba to? Calubax Elementary School. So nandito tayo sa barangay Calubax. Buti naalala ko yung bag ko. Ito na pala yung entrada ng Bato Beach and Resort. Buti na lang napahinto din tayo doon sa may waiting shed. At nakapagpalit tayo ng battery ng GoPro. Ayun, nandito na tayo sa Bato Beach. So medyo inabutan kami ng ulan dito kanina, kaya napatigil kami ng konti. So ito yung mga cottage nila dito. Sabi ni nanay, Nay, magkano nga po yung cottage? 300. 300, overnight na po yon. So ito po yung cottage nila dito na worth of 300 peso overnight. Kahit hindi po overnight yon, kahit halimbawa hanggang hapon 300 pa rin. 300 po. Tapos yung ganitong ano na, kubo 800. Kahit hindi. Papareho lang kwarto at saka yan, papareho 800. Okay po, pareho 800 pati yung doon, no. Yung kwarto dito 800 din siya. Kahit hindi mag-overnight or mag-overnight, basta 800 yung presyo nila dito. So yan. Itong mga kwarto dito 1, 2, 3. May 3 kwarto. Tapos may 2 kubo sila. So kung yung makikita nyo dito yung mga semento o itong ginagawa nila, dati daw plano nilang gawin na pier dito sa may barangay Calubakis. Akala ko kanina Calubax. Calubakis pala yung pangalan ng barangay nila dito. So ito yung beach front nila. Maganda din, yan. Tapos doon sa unahan may I love Bato. Tapos yung mga mauti nandito. Nakasilip na tayo dito sa may Bato Beach. Sunod ang sisilipin namin ay yung Maka Beach dito sa may Polillo. Napakasarap talaga tumira sa mga ganitong lugar. Napaka-presko at saka masarap ang simoy ng hangin. So yan yung papunta ng bayan ng Polillo. Grabe, puro puno ng mga niyog. Talagang probinsyang probinsya ang kalsada. Umaambo na naman. Umaambo na naman. Kahapon wala daw ulan dito, sabi ni nanay. Pero nung dumating kami, bakit parang sinasalubong kami ng ulan. Anyway, it's a blessing. Halatang halata talaga na nandito kami sa gilid ng dagat kasi yung lupa nila dito mabuhangin. Yung mga kapitbahay na dito siguro tigi 1 kilometro. Oy. Oh.
Muntikan ako doon. Muntikan ako doon na. Ingat-ingat tayo, medyo madulas ang kalsada. Pero bukas ng pagbalik namin papuntang Polillo Port, hindi kami dito dadaan. Doon kami dadaan sa kabila. Medyo maganda-ganda yung kalsada doon kisa dito. Losong. Yung mga motor namin hindi sanay. Si 03 sanay na pala. Marami-rami na rin ang pinagdadaanan namin ni 03. Kahit ilog nga, nilolosong eh. This is it, Polillo Island. Ay, mga palayan din pala sila dyan, no? Akala ko puro niyugan, may mga palayan din pala sila. Pero hindi ganun kalapad. Kasi yung lugar nila dito medyo mabulubundukin. Kaya lahat ng ating makikita ay puro mga puno ng niyog. Tatlong barangay pa. Malayo pa po yung Maka. Ay, Maka, ito na yung Maka. Pasunod. Ito na po yun. O, yung Brinjas, malayo. Malayo pa po. Sige po, thank you. Ito na pala yung Maka daw. Yung Brinyas yung malayo pa. Tatlong barangay mula daw dito, sabi ni tatay. So malayo nga. Kasi kung ganito ang aming dadaanan ay talagang malayo-layo. Barangay Maka, Polillo, Quezon Province. Oh, ito yun oh. Maka Beach Resort. Alright. So, yan, sisilipin namin yung barangay Maka. So, ang ganda. Naka-ready na yung pang video okay sa atin, oh. Yan, may buko, oh. Sige po, salamat po. So, yan, may bago pa silang cottage na gagawin dito. Parang dalawang palapag, oh, kasi may hagdan papunta doon sa itaas. Tapos ito yung mga cottage nila dito. Magkano daw yung cottage na dito? 200. 200. Overnight yon. Overnight dito, palis lang. Isang rate lang. So, ayan, may mga kasama pang mga duyan, no? Ito yung cottage na dito, worth of 200. Mag-overnight man o sa hindi, pero 200 yung single nila. Tapos yung beach nila, ayan. Dadaos dos daw, papunta doon. Yes! Ito, bahay na ito, 1.6 ba ito? Ay, mahaba yung ano nila dito, oh. Yung beach front nila, ang haba hanggang doon sa kabilang side, oh. Ibang iba doon sa unang pinuntahan namin doon sa Bato, kasi maiksi lang yung beach front. Dito mahaba. So, maganda. Maganda yung area na dito. Tapos may mga parang transient house sila dito. May nakatira, huwag natin kunan ng video. Kasi may nakakatira. Tapos doon sa malapit sa may entrance ay meron ng CR. Tapos dito meron din silang isang CR. Dito marami din mga cottages dito, up and down. Ayun. Yung isa doon up and down.
Yan, yung CR nila. Bagong-bago. Puti-puti yung bowl. Tapos mayroong din dito aircon. Hindi naman. Parang hindi naman siya aircon. Ayan. Maganda yung area. Fresh. Kasi maraming puno. Tulog na rin kami kasi nga, anong oras tayo umalis? Alas 11, sir? Oo, Alas 11 kami umalis ng Cavite. Hindi pa kami natutulog hanggang ngayon. Ayan, alas 12 na ng tanghali. Hanggang alas 12 pala. Wala pa kami tulog. So, dito na lang kami. Settle na kami dito. Okay na kami dito sa Maca Beach. Saka medyo maliwanag ang buhay dito. Oh, maliwanag ang buhay. May buhay dito, may buhay. Makinis ang aming ano dito. Kinabukasan. Ayan, no? Medyo lang ng alon, no? Medyo lumilinaw yung paningin namin dito. Ayan, so dito. Hintay-hintay na lang kami mamaya. Baka daw may dumaong na mga mangingisda. Pwede kami dumiling isda. Maghanap-hanap tayo. Luto na lang kami dito. Maghanap-hanap tayo mamaya ng ano, yung mga dumadaong galing sa laot. Oo. Mga dumating na. Marami daw eh. Meron daw dito magdadala. Sabi din daw ni nanay, meron daw mga naglalako yung galing sa laot. Oo, sarap yun. Kaya sa sobrang haba-haba ng binibiyahe namin, dito na kami makapagpahinga siguro. Isang malaking ano, no? Si Dodong Jopit, gustong gusto na talaga niya dito eh. Dapat na magduyan sa may sa loob. Makintab daw eh. Kuminang eh. Yung mata na may pangalan sa Bisaya yan, yung ano, pahiyong-hiyong na. Yung hiyong ganun, tapos biglang Pahiyong-hiyong. Biglang lumiwanag. biglang nagkakaroon ng liwanag. Sarap ng amoy ng hangin. So, konting pahinga muna dito, tapos mamaya magre-ready kami ng aming maiinom May-ari ang pamilya. at maging pulutan. Hindi, sinabihan ko na baka may maglalaho daw mamaya pa para sa isda. Kasi wala paling dito doon. Compound mo. Pero meron daw, sabi ni nanay, may mga naglalako daw May dito. naglalaho. Meron daw mamaya darating na kahapon. Taho pala, no? Taho. Walang tahong dito. Taho. Taho. Nagtaho na ako eh. Kala ko tahong. Muntik ka sumimplang, ano? Buti ako sumiplang. Ako din. Ang lalim pala nung buhangin. Buti ba kasi bilang ko. Kuminto ako. Nakita kasi kita malalim. Gumuros ako dito sa Kaliwa kabila. siya eh. Ako kanan eh. Kumanan ka ba ako? Kumuros ako ng Ako gano'n. kaliwa ka eh. Ang lalim pala nung gitna ng buhangin. Alam mo? Tawa ko sa sarili ko. Ito tumulan. Ako minto muna. Biglang kumarun yung ako. Biglang kumarun. Ang lalim pala. Nung muntikan ka ng sumimplang, natatawa ko sa likod. Kitang-kita kita eh. Kaangkaan ka na eh. So, ayun. Good afternoon. Update lang tayo. Dito sa Maca Beach and Resort. Dito sa Polillo Island. So, yan yung cottage namin na babayaran namin ng 200 overnight. Tapos nagtayo na lang kami ng tent dito at dito kami matutulog. So, ang bayad naman pag magtatayo ng tent dito ay 150. So, meron kami tinatayong tent. So, bale 450 ang additional. Maliban doon sa babayaran naming 200 para sa cottage. So, not bad. Ayan yung setup namin sa aming mga tent dito. So, kahit medyo uulan ng malakas ay hindi kami mababasa. Dito mama kasi open siya. Presko nga dito, no? At saka hindi malamok. Langaw. Wala nga langaw, wala, di ba? Kami lamok eh. Sa langaw. Tayo lang ang nagmumukhang lamok dito. Mukha tayong lamok. Tapos may sinasaing na kaming kanin dito. Hinihintay na lang namin yung in-order naming ayan, yung kanin namin. Hinihintay na lang namin yung in-order naming isda na kinukuha pa nila sa gitna ng karagatan. So, pinili na lang din namin dito. Kasi malapit kami sa lababo. Ayan, diyan na lang kami magluluto. Tapos yung mga gamit namin, ayan, sa mesa ng cottage. So pag dumating na yung order naming isda, lulutuin na namin dito. Tapos mag early dinner kami. Tapos bahala na mamaya kung anong gagawin namin. So masaya daw dito pag may kunting tagay.
Yeah, siyempre i-enjoy lang namin yung sarili namin dito. Kasama si Manlalakbay, Sir Jopet, si Sir Joward. Ayan. Susulit-sulit namin yung pagpupunta namin dito at minsan lang mangyayari sa buhay namin. Huwag kuha yung yung hapunan, no? JJC. Isang tinulang isda at saka isang kalderong kanin. Yan to umaga na. Ngayon, 8 na ngayon ano? March 8 na. Oo, March 8. Pagkakatapat niya. Pinakamasarap na parte sa beach yung pagkakape Kape na. sa umaga. Kasi tapos bibingka. Tapos pa to 24 hours na bibingka namin. May natira pa tayong bibingka. Bibingka ng Quezon Province. Ano sir? Yeah. Ayan. Si Sir Joward, dito lang siya natutulog sa hammock niya. Oh. Dati kasi itong kafgo. Kaya sanay na sanay sa hammock. Tapos Kami ng tinulang manok. Kami. Tinulang manok. dyan kami sa tent. Pero grabe ang lamig kagabi, lakas ng ulan. Tinulang ng manok. Nakahuli kami ng manok kagabi kaya titirahin namin ngayong umaga. Isda Lalagyan na naman natin ng malunggay. Ito na malong kayo. What? Ang Nakaantabay ng malong. Upaya na lang. Upaya na naman natin. isang tawag ba? Isang tangkay. Isang tangka, isang sanga. Pero nung sa ang gabi eh. Sarap sa feeling pag nandito sa tabi ng dagat. Ayan yung maging almusal namin. buti pa nahabol nyo, muntik nang makatakas. So, yung mga nasa sa tabi namin, naliligo na sila doon, no? Sanay na sanay pala to sa Dating matagor ko sa eh. Dati pala sa Andox to nagtatrabaho. Ito pala yung nagba-viral nung nagcha-chop ng lechon na pinipitik yung isang hiwa. Ang bilis yung pag-chop. Yung dulo may Yan, paalis na pala sila tatay, oh. Baka hihintay tayo ah. Asan na yung yung tatlo kahapon na gustong sumama? Ayun, no? Nagwa-warm up na si tatay, oh. Palaot na. Sabi kasi ni tatay kahapon, kung gusto daw namin sumama, sama daw kami doon sa... Kaso ang iniisip namin, maiwanan kami sa Roro. Alas 3 ng hapon kasi yung Roro na sasakyan namin pabalik sa Real, Quezon. At ang dadaanan namin ay ang Marilaki. So susubukan namin daanan ang Marilaki sa gabi. Kung safe na safe ba dadaan doon pag galing dito sa May Infanta papuntang Maynila. Dito naman di mahirap kung may mga kailangan kasi bukod dyan sa may tindahan ang Maka, sa labas nito may mga tinda-tindahan din dyan na nagbibinta ng mga karne, mga gulay dyan sa labas ng gate. At saka ang nagustuhan namin dito, maliban sa mura, makamasa ang presyo at maganda yung lugar, yung motor namin safe na safe dito ang parking dito sa loob. Ayan, yan yung mga motor namin. Tapos ito yung motor sa mga nagkagaling ng Quezon City. Safe na safe yung parking namin dito. Tapos pagdating sa gabi,
kapag sinasara na nila yung tindahan ng mga 10 o'clock ng gabi, sinasara na rin nila yung gate nila dito. Ayan. Ito yung gate nila. Tapos walang problema, although walang signal ng cellphone dito, pero ang lapit-lapit lang ng PisoNet Wi-Fi. Yan. So, lagi kami naka-Wi-Fi dito. So, ito yung nasa labas. Tapos, ayan, Maka Beach Resort. Malamig, sir? Medyo mainit-init. Oo. Okay. So, ayun. Grabe. Thank you pala dito sa Maka Beach and Resort dito sa Polillo Island. Grabe, nakakatuwa dito mga lods. Ang ganda-ganda ng area. Ang bait-bait ng may-ari, ang bait-bait ng mga staff dito. Tapos, yun, occupied namin halos yung lahat ng lugar kasi parang tatlo lang yata yung tatlo lang kami ang guest dito magdamag. Tapos yung binabayaran namin, biruin nyo, 2,420. Grabe. Nakabili na kami ng mahigit 2 kilong isda, tapos isang buong manok na native. Okay lang yan. Ayo. Okay lang yan. Dan pero okay lang, madadaanan naman po ng mga sasakyan. Okay lang yan, basta madadaanan po ng mga sasakyan, oh. Sige po. Sige po, thank you po. Thank you. Maputik daw yung dadaanan namin kasi maulan, pero ano naman, hindi naman siguro masyadong malalim. Dahan-dahanin na lang namin. Yeah. So yun, lahat ng bill namin is 2,420 overnight. Lahat-lahat na dyan na namin kinukuha, mula sa kaldero, kutsara, baso tsaka lahat ng mga niluluto namin kagabi, kanina umaga, at saka ngayon before kami umalis, kumain din kami. Kagabi mahigit 2 kilo yung isda na aming nabili. Doon lang din sila lang din ang naghanap noon. Tapos nakakuha kami ng buhay na native na manok. Tapos ang binabayaran namin in total is 2,420. Napakasulit yung staycation namin. So yun, dumiretso kami doon. Pero dito daw ang daan, sabi nung pagtanungan namin. Ayun nga, medyo madulas-dulas nga. Dulas nga. Sabi nung napagtanungan namin, dito daw ang daan. Kaya totoo yung sinasabi nila doon sa may Maka na medyo madulas. Dahan-dahan na lang. Parang nakakanginig balahibo yung kalsada, ang kintab.
Dito masusubukan yung mga kapit ng ating gulong. Medyo matigas pa naman yung gulong natin. Titingnan na lang natin kung mapadalas yung pagdulas ng gulong, babawasan natin yung sa likuran. Yeah. Lalim ah. Lah. Kailangan to dito may ano, may tulay, may maliit na ilog pala yun. Ang saya-saya namin dito sa Polillo Island. Nakakatuwa naman yung kasalubong namin. Naka-smiling face. Mabait yung mga tao dito sa Quezon Province. Proven na rin namin yan nung nag-general na car tayo. So doon na experience din namin ang kaibaitan ng mga locals. Kayang-kaya pala ni Urox eh. Kayang-kaya. Mas maganda na rin yung ganito, oh. Medyo bato-bato kaysa doon kanina na napakakintad ng lupa. Ilog. 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 Parang baliwala nga lang ni ate eh. Sisiw na sisiw kay ate yung kalsada dito. Tapos rose lang yung dala. Rose lang ang sakalam. Malalim? Tingnan natin. Last. Wala si boss. Madulas. Goods. Kaya. Kaya. Kayang-kaya.
Yung mga tao talaga dito, ano, palangiti. Nakakatuwa. Madulas. May dumadaan ba dyan? Dito sa ano, kabila. Dahan-dahan lang. Malalim yata sa kanan eh. Kala ko dun sa tataga sa may malalim. Huwag yun, Tong. Dito sa kaliwa. Yan, yan. Oh. Ay. Alright. Ah. Thank you Lord. Tawid ilog. Dito bandang kanan daw. Bandang kanan daw. Ayan oh, rosy lang oh, dala ni Kuya. Oy, oy. Kaya